Nako bro, sablay yung ano mo dito, sablay yung wiring ng full wave mo dito bro. So naka full wave na talaga siya. Ito yung rectifier kasi yung rectifier ng Honda Wave maliit lang. Yan. Ang problema, ganito yung wiring bro. Ito kasi yung galing ng ano. Ito yung galing ng stator, dalawang wire, yung dilaw tsaka yung puti. So nilagyan ng wire, tama naman. Pangit na yung pagka-tape. So ito puti, tama naman. Puti sa ano to? Ay tama to, pula tsaka dilaw. Ito, yung puti tsaka yung dilaw tama. Yung pula papunta ng battery yan. Ito yung pula nakakabit sa kulay blue, ito na yon. Ito to. Tama naman, kabit sa kulay blue. Okay? Tapos yung itim, yun ang problema mga bro. Yung itim, walang connection. Yun yung sinasabi ko sa inyo mga bro. Kapag ka nagpulib kayo ng ang gamit nyong rectifier ay ganito, dapat yung itim na yan, mayroon supply yan na accessory wire. Or kung wala, kung tinatamad kayo mag-wiring, pagsamahin nyo na tong pula at saka yung itim. Kasi yung itim, yan yung magkukontrol ng ano natin, ng charging natin. Minsan kapag walang connection yan, hindi tumatagal yung battery. Kagaya niya no. I-charge natin, ayaw na mag-blink. Kita niyo yan bro. Ayaw na mag-blink bro. Partida naka 15.7, 12 volts lang yung battery natin. Ay mabuhay tayo. Antayin natin mamaya kung mabubuhay pa yan. So ayusin natin to bro yung wiring mo. Tapos yan. Maganda naman yung compression, naandar to. Saglit na naman to pandarin eh. So tanggalin lang natin tong mga tape na to, ayusin natin. Turo ko sa inyo mga bro kung paano ang tamang wiring nito ng ng rectifier na to. Tanggalin ko muna. Tapos ito, kahit wag na kayo maglagay ng ganito. Ayun o, blue, nagdugtong pa kayo dito. Tanggalin nyo na lang tong socket. Erekta na natin yung mismong wire dito. Okay, tanggalin ko muna para makita nyo.